Chapter 1. She's the Boss. It was another Monday morning. Kung almost all the working population of the world hate Mondays, fortunately she was included in the few percent who love it. Nakataas ang noo niyang umibis mula sa kanyang kotse. It was red 2016 na BMW 2 Series. Sa lobby pa lang ng building kung saan siya nagtratrabaho ay nakayuko na sa kanya ang mga empleyado. In her office she was highly respected and envied. Through the office glass doors she could see everyone chit-chatting inside office premises. But the moment she badged in, naging alerto ang mga ito at bumalik sa kanya-kanyang cubicle. She was aware na medyo takot ang mga ito sa kanya. Hindi sa sinasadya niya yun, pero dahil stricto siya sa kanyang mga rules and regulations sa office at hindi rin siya palasalita o palatawa, nami-misinterpret ng mga ito na masungit siya. Na-realize niyang mabuti na rin siguro yun para manatiling masunurin at professional ang mga ito sa kanya. "Good morning, Miss V." Bati sa kanya ng kanyang most reliable personal assistant na si Candy. Mas matanda ito sa kanya ng 1 taon. She was beautiful. She was a former beauty queen of her region. Kahit na singe mom ito ay maayos nitong nagagampanan ang trabaho sa kanya. She was with her almost 16 hours a day, pero kahit si Candy ay ilag sa kanya. Tinanguan niya ang babae to acknowledge. Sumunod ito sa kanyang opisina upang ibigay ang kanyang mga schedules for the day. Pagkatapos nun ay napansin niyang medyo atubili itong sabihin ang kanya kung sino ang first appointment niya for the today. Miss V. Yes. Your first appointment is Amanda Richards, the wife of an important client. She didn't come here for business though. May sasabihin lang daw sa inyo. Amanda Richards. Tumaas ang isang kilay niya. Yeah, right. Amanda Richards. She remembered her. A former classmate. Did she schedule an appointment? She asked, skeptical. Hindi kasi ang tipo ng babae na yun ang dadaan sa tamang proseso. Kilalang kilala niya ang mga uri nito. Yeah. 3 weeks ago, her husband called asking for a little time with you. Since he's a VIP, pinagbigyan siya. Napabuntong hininga siya. Fine. Let her in. Ilang minuto ang lumipas, Amanda Richards came in. Sinadya niyang wag itong pansinin at itutok lang ang mga mata sa monitor ng kanyang computer. Same old you, V. Sabi nito sa pinakamaarteng paraan. Parang gusto niyang takpan ang tainga niya. Well, para matapos niya ay tiningnan niya ito. Have a seat. Tipid niyang sabi na nakataas ang kilay. The woman was screaming wealth in her all-signatured outfit. Amanda was wearing a red little dress, Prada shoes and a collector's edition Louis Vuitton bag. A typical former school cheerleader. Campus queen image. The heck? Hindi ito naupo. Sa halip she roamed around her spacious office. Sinisipat nito ang mga plaques of recognition niya na nakasabit mga walls. Not bad for a school nerd who had her nose always on books. It paid off real well for you, V. Komento nito. I'm not a school nerd. I'm just out of your league. I don't open my legs for a living. What do you want from me, Amanda? Nakakaloko ang mga ngiti nitong punong-puno ng kaplastikan. She really cannot stay in the same room with this woman without suffocating herself. You really haven't changed a bit. Anti-social ka pa rin. Ini-expect ko talaga na papalayasin mo ako kaagad. Hindi nga ako nagkamali. Alam mo pala. Why do you even came her? Ginamit mo pa connections ng asawa mo just to talk to me. You still don't have friends, do you? Wala pa ring makatagal sa ugali mo. Haha, kahit employees mo halatang takot sa'yo eh. Truwar, pang-aasar pa nito. She had enough.
Gusto mong ipakaladkad kita sa security. I won't freaking care if you're a VIP's wife. I can have another client in a minute. Natikom ang bibig ni Amanda. Kahit nakasalamin siya ay nakakapaso ang matatalim niyang tingin. Okay, I'll tell you why I'm here. It's about the school reunion next month. Gusto ka lang i-remind ng org na bawal ang umabsent dun. Alam ko namang wala kang hilig sa party. Mas gugustuhin mo pang i-refuse ang school kesa pupunta ako. Natigilan ito. Tila hindi inaasahan ang sagot niya. Kaplastikan lang naman talaga ang pag-iimbita nito sa kanya. Are you sure? Tanong nito. I said what I said. Alanganin ang tango nito na hindi talaga makapaniwala. Natawa siya. Masarap pala sa pakiramdam ang supalpalin ang mga taong kagaya nito. But she had her comeback. Are you aware that most of our batchmates have partners? Most of them are married to loaded guys. For sure magpapabonggahan sila ng mga partners nila. Are you up for the challenge, Ms. Frosty Ice Queen? Sumasakit na ang ulo niya sa pakikipag-usap dito tungkol sa mga walang kwentang bagay. Ano ngayon kung wala siyang partner, sa hindi niya kailangan yun. She was a self-made woman after all. Hindi niya kailangan ang lalaki para umangat sa buhay. Sinipat niya si Amanda. Ito yung mga tipong umangat sa buhay dahil naglandi. Nag-asawa ng isang foreigner na almost double her age. Magkaroon lang ng instant pantustos sa mga luho at pagpaparetoke. Hindi ka na nakasagot dyan. Umaatres ka na ba? Nakatawang sabi nito. Sa bagay, naiintindihan kita. Wala ka namang boyfriend na ipagmamalaki. Inaasahan na naming lahat na magiging matanda kang dalaga. May boyfriend ako. She cutted her off. Pinanlisikan niya din ito ng mata. Mas malalang gulat ang gumuhit sa retokada nitong mukha. Sinungaling. Nainsulto siya don. Pakiramdam niya literal na tinatapakan nito ang kanyang pagkatao. Anong palagay nito sa kanya? May deadly virus na pinandidirihan ng mga lalaki. Nakagat nito ang labi. Oops, sorry. No offense meant V, HMM. Sa bagay, ba't ka nga naman magsisinunggaling? Kaplastikan na naman. So dadalhin mo siya sa party. Tama. Marahang napapadyak siya ng paa sa ilalim ng desk. Inuubos ng babaeng ito ang pasensya niya. We wanted our relationship to remain private so hindi ko siya pwedeng dalhin doon. Bakit naman? Tumawa ito. Oh my God V. Don't tell me naging desperado ka na dahil walang nanliligaw sa'yo pumetol ka na lang sa isang nobody. Pangit ba? Poor. You're pissing me off. Tumaas na ang boses niya. Of course he's not. He's rich. He's good looking. At kahit pagsamasamahin mo ang napangasawa ng lahat members ng cheering squad mo, hindi nyo siya mapapantayan. You understand. Don't compare yourself to me, Amanda. 'Cause no matter how hard you try, you will never beat me in any field. Mas matalino ako sa'yo. Mas successful. At kahit iparetoke mo pa ng ilang beses yang pagmumukha mo, alam mong mas maganda pa rin ako sa'yo. It was Amanda's turn na map icon. She felt smoke coming out of the woman's ears in anger. Tumaas na ang kilay nito at namumula sa sobrang inis sa kanya. She ripped an old wound open, she thought. You'll regret everything you just said. You want war, Frosty Queen. I'll give it to you. I'll tell everyone na darating ang sinasabi mong boyfriend mo. Siguraduhin mong he will live up to their expectations dahil sinisigurado ko sa'yo mapapahiya ka. War is on. Magdala ka ng tissue ha. Dahil baka katulad nung college tayo. Mag-run na naman yang eyeliners at mascara mo sa kakaiyak dahil ikaw na naman ang talo. She left her room fuming. Chapter 2. No suitor. No boyfriend. Why?
Nanghihina siyang napasandal sa swivel chair. God! Ano na naman bang pinagsasabi niya? Naiinis siya sa ugali niyang ayaw patalo kahit na sa anong bagay. Kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig niya just to defend herself. Naalala niya ang old rivalry nila. Magkaklase sila sa Diamond Section. She was the campus queen, the most talked about. Yung usual na maarte at mapang bowling cheerleader. Si Amanda yun. Siya naman yung campus nerd, the outcast. Of course minus the badoy clothes and thick eyeglasses. Fashionistang nerd siya no. Maganda. Matalino. Kaya insecure sa kanya ang grupo ni Amanda noon. Mas lalong lumala ang rivalry nila. When the campus heartthrob varsity player na supposed to be ay destiny ng cheerleader ay nagkagusto sa kanya. Grabe ang pang-aakit at paghahabol na ginawa ni Amanda dito pero sa huli siya pa rin ang pinili. You know what she did? She rejected the guy in public. She said, he was not good enough for her, that he did not level her standards. Yes, her soarang high standards. Nawasak ang ego ni Amanda. Umiyak ito ng todo nang mapabalitang ni-reject niya ang panliligaw ng lalaking pinakaaasam nito. Napahiya ito ng sobra. Napabuntong hininga siya. Mukha sa pagkakataong ta. After 5 long years, kung di niya magagawa ng paraan, makakabawi na sa kanya si Amanda. Iginala niya ang paningin sa loob ng office. Sa mga plaques na naroon. Itinoon niya rin ang mata niya sa maliit na table mirror sa desk niya. Pinagmasdan ang sarili. Why the hell she didn't have a frickin' boyfriend? Ni manliligaw wala. Anong bang problema sa kanya? Her name is Sabrina V. Suarez, a licensed real estate broker. 5 years after graduating school with the highest honor possible, she became one of the country's hottest, most successful, most influential lady entrepreneur. She was SmartView's co-founder. It was a company that offers tools and programs for smart real estate choices for millionaire home buyers around the world. The company's job was to make sure clients get the best deal for their real estate purchase the easiest and the fastest way possible. She had made it to the international headlines as being the best in her line of business. She was not your typical lady boss in black dress with hair in a bun. She wore glasses. Yes, but she had a banging body topped with cascading brown curls and almost a Catherine Zeta-Jones face. She looked like her in many angles. But going back to the dreaded question. Why the heck she didn't have a boyfriend? Chapter 3. The BF Pressure. Ma. Where's Cassie? Antag niya sa ina nang mapansing wala sa dinner table ang bunso niyang kapatid. She was 17 and on her senior high school. 2 lang silang magkapatid. Full-time housewife ang mama niya samantalang nasa States naman ang papa niya. He was an IT specialist and he was working for the US government for more than 10 years now. Bihira lang ito umuwi. Siguro 2 beses sa isang taon. Kahit ganon hindi naman sila gaanong nalulungkot kasi ka-Skype naman nila ito araw-araw. She called a liar. Mali-late daw ng uwi kasi may dinner date sila ng boyfriend niya. Monseri yata nila ngayon. Tumirik ang mga mata niya. Tapos pinayagan nyo. Ma, alam mo bang exam nila next week? She should be studying now. V. Hayaan mo na ang kapatid mo. She's a responsible kid naman at may tiwala tayong lahat sa kanya. Alam ng papa mo to. Kung may exam sila next week di meron na siyang inspirasyon. Nakangiting pahayag ni Marie. You call it inspiration. It's more like a distraction for me. I don't see the point of going out in a date kung meron kang mas mahalagang dapat gawin sa buhay mo. Sagot niya. Having fun is part of life anak. Besides,
It's normal for people her age to go on a date. Kilala ko naman yung guy and I know she will be safe with him. Umiling-iling siya. Tinuloy na lang ang pagkain. Naalala niya ang presentation na kailangan niyang tapusin para sa training bukas for her brokers. V. Ikaw rin. When are you planning to live your life? Kapag matanda ka na at napaglipasan na ng panahon. Aba mag-enjoy ka naman. Hindi yang puro ka na lang trabaho. Mahirap ang mamatay ng mayaman ngunit mag-isa, palagi ka naming pinaalalahanan ng papa mo mukhang di ka naman nakikinig. Heto na naman po sila. Same old talk for almost 5 years since she finished college. Dati di siya pinapakialaman ng parents niya pagdating sa pamumuhay na gusto niya. Pero lately naging laging topic na nila iyon. Kinukulit siya ng mga ito na mag-boyfriend. Kailan pa naging batayan ng pagiging masaya ang pagkakaroon ng lalaki sa buhay? Sex ba ibig nila sabihin? Hays, mama. Ano naman mapapala ko kung magbo-boyfriend ako? Happiness. Fulfillment. Yung feeling na may silbi ka. Hindi lang sa sarili at pamilya mo kundi para sa ibang tao. Yung alam mong may napapasaya ka. Nak. Maraming bagay sa mundo ang hindi nabibili ng pera. Tingnan mo si Cassie. Wala siyang achievement na tulad ng sayo. Hindi rin siya top sa school nila pero, sa inyong dalawa. Ang tingin ko ay mas masaya siya. Matagal na niyang alam na magkabaliktad sila ni Cassie. Masayahin ito at maraming kaibigan. Mababaw lang din ang kaligayahan ng kapatid niya. Bigyan niya lang ito ng bagong laptop o bagong damit kontento na ito. Samantalang siya parang hirap na hirap ngumiti. Kaya mahirap din sa kanya ang makipagkaibigan kahit gustuhin niya. Pamilya niya lang ang meron siya. Pero, masaya naman siya Sa totoo lang masaya siya. Yung success and recognition na natatanggap niya sa trabaho ay enough na to keep her going. Hindi maintindihan ng parents niya yon. What you need is a boyfriend that will show you the real meaning of happiness. Believe me anak, mas masayang makareceive ng flowers from someone you love kesa ang makakakuha ng plaque. Tumaas ang kilay niya sa pahayag na iyon ng mama niya. Seryoso ba ito? Never in a million years na ipagpapalit niya ang plaque of recognition sa bulaklak galing sa isang lalaki. The heck? Seriously? Ma, hindi lang lalaki ang rason para sumaya. Ano? Family. Success. Meron ka ng lahat ng yun, bakit hindi ka naman masaya? How would you say that? Dahil ba hindi ako palatawa kagaya ni Cassie? Masaya ako, Maria. Pero kibit-balikat lang ito. Halatang hindi naman naniniwala sa mga sinasabi niya. Kasalanan ko ba kung walang manligaw sakin? Biglang sabi niya. V. Paano ka liligawan kung binabara mo lahat ng lalaking nagtatangkang lumapit sa'yo? Maganda ka anak. Maraming nagkakagusto sa'yo. Natatakot lang dahil dyan sa kasungitan mo. Umikot ang eyeballs niya. Parang naumay siya sa sinabi ng mama niya. Well, wala akong panahon sa mga lalaking takot, bobo at walang ambisyon. Babae ako, Maria. Maghahanap ako ng lalaking mas higit sa akin. Para magkaroon ako ng respeto sa kanya. Napailing na naman si Marie. Sino naman kaya ang lalaking yun? Sa paibig anak, puso ang namimili, hindi utak. Ang mahirap sa'yo, sarado yang puso mo. Saka kung ganyang napakataas ng standards mo sa isang lalaki ay baka pumuti na lang ang buhok mo hindi ka pa nakakapag-asawa. Kung magsalita kayo parang ang tanda ko na 26 na pa lang ako, ma. Yun nga it's the perfect time to begin a relationship. Surely, her mom won't quit. Sasabihin ko sa papa mo, okay. Makikipag-boyfriend na ako. Bigyan niyo ako ng 1 month. Huwag niyo nang istorbohin si papa dahil lang dito. Napamulagat si Marie. Okay. Nadulas na naman siya.
Ang gusto lang talaga niya ay wag nang mangulit ang mama niya. Tapos mamaya join forces na naman ito at ang papa niya. Sumasakit na ulo niya. Totoo, sobrang excited ang tinig ng mama niya. Natutap niya ang noo. Hey is. Totoo ate. May boyfriend ka na. Mula sa likuran nila ay dumating si Cassie. Sobrang excited din ito. Gosh, what was wrong with these people? Matapos nitong humalik sa mama nila ay binalingan siya. Tay, kailan siya bibisita? We wanna meet him. Kurot ang sinagot niya dito. Ouch. Ate naman hindi ka kasali sa usapan, nakikisingit ka na naman. To naman may boyfriend na nga ang sunggit pa din, nakasimangot na reklaw nito. Ba't ka late? Nakipag-date ako. Ang saya lang. He gave me this, pinakita nito ang bagong golden necklace na suot nito. HMP. Cheap naman yan she retorted. Lou. Grabe siya. Natawa siya sa reaksyon nito. Pati na rin ang mama niya. O kailan mo na nga ipapakilala ang boyfriend mo? Hanga naman ako sa kanya. Imagine kinaya niya ang pangil mo. Greatest accomplishment niya mapasagot ka. Sang sementeryo siya nakalibing ate. Nakaganti ito. Ito naman at ang mama niya ang nagtawanan. Sa awa ng Diyos Cassie, buhay pa naman. Nasabi niya sa inis. Ipapakita ko sa'yo ng buong buo. Walang galos o pasa. Masaya ka na. Tumango ito. Halata sa dalawa ang excitement. Siya naman parang gusto niyang putulin ang sariling dila dahil napapasubo na talaga siya ng sobra. Nakakainis na boyfriend yan. Chapter 4. Her Black Encounter, Find Me a Boyfriend. Napamaang si Candy. Naguguluhan ang tingin na pinukol sa boss niya. Naitanong nito. You heard me. I need a boyfriend ASAP. Pero paano ko naman po gagawin yun? I don't know. Hire someone. Tall. Good looking. Mukhang mayaman. Educated. Obedient. Basta I want a perfect boyfriend to show off. Hindi ako pwedeng mapahiya sa school alumni at sa pamilya ko. Napakurap-kurap si Candy. Kahit siya, hindi niya alam kung paano lulusutin ang pinasok niyang problema. Miss V, are we going to post a discreet advertisement in the net about this? Newspapers? Or TVs? Oo, sagot na lang niya. Conduct an interview. Ikaw na bahala. We have to find someone as soon as possible. The contract should be very private, good for 3 months strict, and then we'll break up. End of the story. Tumango-tango na lang sa kalokohan niya si Candy. Papasok si V sa isang mall to buy some personal items. Iniwan niya ang kotse niya kaya sa araw na yun ay nagtaksi lang siya. Ngunit bago pa man siya makapasok ng mall ay may humablat na sa bag niya. Nagulat siya sa bilis ng lalaking nagtakbo ng bag niya. Kahit naka-heels ay tinangka niyang habulin ito. Naroon ang cellphone niya sa bag, baka may tumawag na importanteng kliyente. Ngunit di pa nakakalayo ang snatcher ay may nakatambay na lalaking pumetid dito. Gamulong sa lupa ang kawatan. Tarantado ka. Pwede ka namang mag-runner. Sumali ka sa Olympics, may future ka sana doon. Kaso snatching ang napili mong career, anang lalaki habang ang paa ay nakatuntong sa likod ng magnanakaw. Hindi iyon makagalaw. TSK. Umiiling pa ito nang inagaw ang bag. Nakabangon ang lalaki nang pawalan nito. Tapos ay hinawakan ang kwelyo ng damit, pasalamat ka, busy ako. Papalusutin kita ngayon, pero pag nakita pa kita ulit na patakbo-takbo dito may kalalagyan ka, naintindihan mo? Oo. Bossing, takot na sabi ng magnanakaw bago tumakbo palayo. Nakalayo na ang magnanakaw nang dumating siya. Napadako ang tingin niya sa lalaking may hawak ng bag niya. Now she could see him up close. He was tall, athletic,
his hair in a messy fashion. His face, royal, godly. Bumilis bigla ang tibok ng puso niya. May lalaki talagang ganito kagwapo. Seryoso ba si God sa paglalang dito? He had a face that can cause traffic. For Christ's sake, he was wearing a black shirt, faded jeans, and high-cut Converse shoes. Seriously, how can he be so royal with those very simple outfit? Smile was not a effort for his godly face. Ang mga mata nito parang tumetawa din. Naniningkit pag nakangiti ito. Miss. He snapped his fingers in front of my face. Nainis siya sa ginawa nito. What's that for, Lou? Ginigising lang kita para kakasing nakakita ng bumabang anghel. Kanina pa kita kinakausap, di mo ko sinasagot. Anghel. Tama, anghel. Wala akong pakialam. Bakit mo pinaalis yung snatcher na yon? Hindi ba dapat isusuko mo yun, presinto? Pagtataray niya para pagtakpan ang pagkatulala niya dito kanina. Ba't ko naman gagawin yun? Ano ko, pulis? Aba, pilosopo ang isang ta. Kanina anghel. Devil in disguise pala. Kahit na, if you were responsible enough, to turn over mo yun. I turn over baka mo. Ang layo ng presinto dito. Ano mamamasahe pa ako papunta doon? Di bale na lang. Napanganga siya dito. Pino problema ng gwapong lalaking taang pamasahe. Wala naman sa itsura nito ang naghihirap sa buhay. Bahala ka na nga. Akin na yung bag ko. Irap niya dito. Oops. Not so fast, lady. Masakit mamatid ah. At saka 20 minutes na nasayang kong oras dito, late na ako sa trabaho. Alangan namang ibigay ko lang sa'yo to ng libre. Ano, tumaas ang kilay niya dito. Malakas ang tama ng lalaking ta. 500. Nilahad nito ang palad. Hoy mister, prez kong antipati-kong Judas. Walang batas sa Pilipinas na nagsasabing kailangan kong tabyusan ang sarili kong bag na nasnatch. Bumukas sumara ang bibig nito. Tila may sasabihin na hindi masabi. Naniningkit na naman ang maganda nitong mga mata. Miss, una sa lahat ha. My name is Black, hindi Judas. Wala akong pakialam sa batas ni Duterte dito dahil ako ang kausap mo. Kung ayaw mo akong bayaran, akin na lang tong bag mo. Tapos ang usapan. Baliw ka pala ba't 500? Ang mahal naman. Wala ka naman ginawa. Ni hindi ka nga nagalusan, baka nga kasabwat ka nun. Rumaraket lang kayo. Aba matindi ta. Kung kasabwat ko yun di sana tumulong na lang akong itakbo tong bag mo. Mukha namang mas mahal kesa sa 500 na hinihingi ko. Bobo ka pala Nagpantang ang tainga niya sa huling sinabi nito. Ano raw? Bobo siya. The nerve. Ang angas ng lalaking ta. Akala mo pagmamayari niya ang buong lugar kung makaasta. Isang-isa na lang tatamaan sa kanya ang isang ta. 100. Sabi niya para matapos na. Ngumuso ito. Dinilaan ang ibabang labi. Napakurap siya cause she found it too sexy. Hoy 1,500 nga sana ang sisingilin ko sayo. Kaso dahil maganda ka naman 500 na lang. Pero mukhang ayaw mo pa yata. Maganda daw ako. Sandali, kinikilig ba siya? Sa lalaking ubod nga ng gwapo pero ubod naman ng garapal. Paano? Uwi na lang ako, tanong pa nito. Nakakainis ka talaga. Akin na yung bag ko. Nandyan yung pera ko. Angle niya dito. Ako na kukuha. Kaliwaan tayo baka onsihin mo ko What? Anong klaseng salita yan? Again. He wet his lower lip with his tongue. Oh ayan na bag mo. Pag tinakbuhan mo ko hahalikan kita. Nag-init ang pisngi niya doon. Marahas niyang hinablot ang bag tapos sinaksak sa dibdib nito ang pera. Mukhang pera. Bulong niya bago tumalikod. Oh hoy. Ngayon alam ko na kung bakit madami tumititig sa akin kahit saan ako magpunta. Kasi mukha pala akong pera.
Sabay tawa ng malakas. Nilinggan niya ito. Tiningnan ito ng masama. Then he winked at her. With a little smirk on his face. Nagbago na naman ang tibok ng puso niya. Napilitan siyang umirap dito at tumakbong palayo sa lalaki. Hindi niya kasi naiintindihan ang nararamdaman. Chapter 5. Pressure. Kinaumagahan pumasok si V na mainit ang ulo. Matindi kasi ang pressure ng boyfriend issue na yan sa bahay nila. Dagdag pa ang fact na hindi siya makamove on sa lalaking nag-extort sa kanya ng pera. Ang baliw na yun, ang lakas ng loob na rumeket sa kanya. Kaya mainit ang ulo niya. Miss V. I'm sorry for the late notice but your first appointment today with Mr. Chua was cancelled, bungad sa kanya ng sekretaryang si Candy. What? Why? Kaagad na kumulo ang dugo niya. Maaga pa naman siyang pumasok para sa appointment na yun tapos magbibigay lang ito ng late notice. Hindi pwede. Napakagat sa labi si Candy bago sumagot, emergency daw po. Family matters. Pinapauwi daw po ng asawa niya pabalik sa China as soon as possible. Natutap ni V ang sariling noo. Halos buong gabi niyang pinag-aralan ang proposal nila sa inchik na yun tapos makakansela lang dahil pinauwi ng asawa. For the love of God, she can't accept it. Para sa kanya mababaw na rason iyon. Sige na, bumalik ka na sa desk mo. Asikasuhin mo ang next appointment ko with Mr. Tan. Itanong mo kung pwedeng i-resched ng mas maaga yun today. Kaagad na tumango ang babae saka nagmamadaling lumabas ng kwarto. Inis niyang kinalampag ang desk nang makaalis ito. Tapos ay inabot ang mga papel na sana ay pipirmahan ni Mr. Chua today. Shred these documents. Now, binagsak niya ang mga papel sa desk ni Candy. Nanlaki ang mga mata ng kanyang sekretarya. Pero Miss V, mga unsigned docs mo po ito with Mr. Chua. Anong akala mo sakin hindi nagbabasa? I know. And I'm telling you to shred them right now. I don't wanna do business with him anymore. He pissed me off. If he can't draw a line between family and business, I don't have anything to do with him. Sa lahat ng ayoko ay yung mga unprofessional. Napangiwi si Candy. Hindi ito sang-ayon sa sinabi ng amo pero wala itong magagawa. Kung yun ang pananaw ng masungit nitong boss Atubiling kinuha ng sekretarya ang mga papel na iniwanan ng amo upang dalhin na sa shredding machine. Miss V, habol ni Candy. Gusto ko lang pong ipaalam na madami sa mga kaklase nyo ang tumawag confirming you and your boyfriend's attendance sa reunion. Also, there were calls from the media people. Gathering information about your rumored boyfriend. Umikot ang eyeballs ni V. Ang buy-seat na Amanda na yun, talagang nagsimula ng magkalat ng chismis. Sabihin mo sa kanilang lahat kung hindi sila makapaghintay sa announcement ko at sa lintik na reunion na yan, magpakamatay na sila. Padalhan mo ng lubed, mga peste. Napangiwi si Candy sa sagot niya. Ate, excited na sumalubong sa kanya si Cassie. Humalik muna ito bago nagsalitang muli. Tumawag si Papa kanina. Kinukumusta ka rin niya. I told him may boyfriend ka na. You told him what? Pinandilitan niya ito. Akala niya dahil tapos na ang araw tapos na rin ang stress niya. Dumagdag pa tong pakialamera niyang kapatid. I told him may boyfriend ka na. I requested him to come back home sooner para andito siya pag dinala mo na dito ang jowa mo. Gigil niyang nasa bunutan ang kapatid. Gaga ka talaga. Napakadaldal mo, sinabi ko bang sabihin mo kay Papa. Ara Ate naman reklamo nito na dumistansya na sa kanya. Bakit ka ba nagagalit natuwa pa nga si Papa sa balita ko Tawagan mo raw siya. Ano? Kakalbuhin kita kasi.
Pero bago pa man niya mahayla ang buhok nito ay tumetawa na itong tumakbo palayo. Wow pare, dumating si Mike habang kumakain si Black. Ang tindi ng ulam mo, pang 5-star hotel, yan ba yung fish fillet de El Nino? Automatikong batok ang inabot nito sa kanya. Inaalas ka na naman nito ang ulam niyang dadalawang maliliit na tuyo na nabili niya sa kanto. Tarantado ka, magsalita ka pa. Gigilitan ko yang ngala-ngala mo gamit ang lata ng sardines na ulam ko kagabi. Lumiko ang mga labi ni Mike. Grabe naman to, para nagbibiro lang. Wala akong pera kaya wag kang nagbibiro ngayon. Makikikain ka na naman. Mahal ang bigas ngayon kaya lumayas na dito. Hindi ako makikikain. Wala daw pera. Di ba may bago ka ng trabaho? Inirapan niya ito. Nases auntie nga ako. Anak ng hindi mataing balyine kasi yung amo ko. Pinag-initan ako nung isang araw. Kesyo lagi daw akong late. Kung di ba naman may sayad ang layo ng agency nila dito sa bahay ko. Ikaw ang may sayad. Lockerin mo ba naman mula dito hanggang sa trabaho mo? Tanghali ka na nga makakarating. Ulol. Paano ako sa sideline kung di ako maglalakad? Utak mo talaga nasa talampakan. Matapos kumain ang sinaksak niya sa tiyan ni Mike ang mga pinagkainan. Hugasan mo. Para may silbi ka naman. Ako na naman. Kaka-rating ko lang, may reklamo. Sinabi ko ba? Kumamo lang ito sa ulo. Siya naman ay prenteng na upo sa kahoy na bintana ng bahay na tinulutuyan niya. Ilang buwan na rin siya sa lugar na ito. Mabaho, magulo, maingay, pero unti-unti nasasanay na siya sa buhay na ganito. Ba't di ka na lang kasi umuwi sa inyo? Sabi ni Mike habang naguhugas. Hindi na nga ako uuwi doon. Ano ba kasing pinunta mo dito? Kailangan mo ng pera. Nag-aadik ka na. Malas mo kahit panigarilyo. Pansunog ng baga wala ako. Mas may pera pa nga ako sa'yo eh. Banibisita lang kita. Wow! Tol, hindi tayo talo. Kung ayaw mo talagang umuwi sa inyo, pwede kitang ipasok na waiter dun sa restaurant ng kaibigan ko. Mga middle class lang naman ang nagpupunta dun. Walang makakakilala sa'yo. Gwapo ka naman. Madali kang matatanggap dun kahit di kita irekomenda. Kumunot ang noo ni Black. Waiter. Oo. Nag-utility ka nga na mas mahirap yon. Ano, payag ka? He needed to keep a low-profile job. Waiter sa middle class na restaurant. Okay lang naman siguro. O sige na, mag-apply ako bukas. Wag ka nang makialam. Kaya ko na yon. Tapos lumayas ka na. Magsasara na ako, baka mamaya dumating na naman yung kasera kung kamukha na ng 1,000 kapepera. Ilang buwan ka na bang hindi nagbabayad? 2. 2 buwan pa lang, para ng milyones ang utang ko kakasinggil ng balye ng yon. Impyerno yata tong nasuutan mo, tol. Umiling si Black. Tapos tumawa sa kaibigan. Hindi, tol. Kasi kung impyerno dito, dapat matagal na akong umuwi. Kaso mas impyerno sa bahay namin. At wag mong kakalimutang naroon si Lucifera. Napabuntong hininga si Mike sa sagot niya. Pero ang totoo, mas nag-e-enjoy talaga siya sa ganitong buhay at wala siyang kabalak-balak na umuwi. Chapter 6. Black and Counter-Strike. 2 tutap ni V ang noo habang papasok sa isang restaurant. Hindi niya alam ang lugar na iyon, ngunit kailangan niya ng mauupuan. Hindi na kasi niya alam kung ano ang isasagot sa nangungulit na ama na kausap niya sa phone. Kanina lang ay maayos at diretso ang mga sagot niya dito dahil tungkol iyon sa negosyo. Ngunit nang ako ang usapan sa boyfriend na naman kuno niya ay noindang na siya at hindi na alam kung ano ang palusot na sasabihin dahil pakiramdam niya bawat bigkasan niya ay nagdudulot lang ng panibagong problema. Bukod sa sinabi ng kapatid niya, nakarating na din dito ang balitang dadalhin niya sa school reunion ang lalaking pinagkakainteresan niya ngayon.
Ma'am, ano pong order nyo? Lumapit ang isang waiter sa kanya. Sinenyasan niyang mamaya na pero nanatili itong nakatayo doon. Tinakpan niya ang mouthpiece ng phone at napilitang kausapin ito. Water please. Tumalima naman ito. Pa. I'm sorry. I don't think that's an issue kaya hindi ko na binanggit sa inyo. Kay Cassie hindi yun issue kasi halos buwan-buwan nagpapalit ng boyfriend yun. Pero sa'yo, it's a different story. When will I meet this man? Napatirik ang mga mata niya. Damn, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa trabaho, hayaan nyo na ako. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan tungkol sa akin. Pumunta kayo dito sa Amerika. I wanna see him in person ASAP. Crap. Great. Pa. Hindi pwede. Bakit hindi? What's the problem? Money. Time. You're both busy. Madaming gastos. Madaming trabaho. Pagdadahilan niya. V. You know you're not a good liar. So stop trying. Okay. I'm sure your guy can shoulder all the expenses. As for your job, you're the boss. You can take a few days vacation whenever you want ta. Pa. What makes you think na kayang i-shoulder ng boyfriend ko ang mga expenses? Did I give you a misleading hint that my guy is loaded? Oh come on V, kilala kita. Hindi mo papatulan yan kung hindi pumasa sa abot langit mong standards. Antong hininga siya. Inis niyang naitukod ang siko sa mesa. Habang tumatagal lumalaki ang problema niya. Didn't it occur to you na baka sa lalaking to nakalimutan ko na ang mga standards ko just because I was infected by this so-called love virus? Tumawa ang papa niya sa kabilang linya. Yeah right. Cause she sounded pathetic. Hindi siya talaga magaling magsinungaling ever since. Pinanganak siyang taklisa at walang kaimi kaya lousy siyang magsinungaling. Sabi mo eh. The more I wanted to see this guy as soon as possible. Naloko na talaga. Kapag umuwing bigla ang papa niya at wala siyang naipakitang jowa. Hahambalusin siya nito ng lahat ng silya nila sa bahay sigurado. Pa. I'll be in a meeting in a minute. Magpahinga na lang kayo dyan. Send me his picture. At least I wanna see the face of that guy. Ha. Nanlaki ang mga mata niya. Nabilaukan pa siya sa ininom na tubig dahil sa sinabi nito. Nabasa ang phone niya. Damn. Napatayo siya at di napigil ang magpabalik-balik ng lakad sa espasyo ng restaurant dahil sa tension. Hindi niya napansin ang lalaking biglang sumulpot at bumangga siya sa matigas na dibdib nito. Halos makalog ang ulo niya at nahilo siya sa tindi ng impact. Nabitiwan niya rin ang purse niya at nagkalat ang laman nun sa sahig. Shit, she cursed. What? Yung papa niya. Taranta na siya. I'm sorry pa. It's not you. I have an emergency. I'll talk to you later. Medyo gumaan ang pakiramdam niya nang mawala na sa linya ang papa niya. Kaagad niyang pinulot ang mga gamit. Kasabay niyang nagpulot ng mga gamit ang lalaking nakabanggaan niya dahil nabitawan din nito ang folder na hawak. Namataan niyang mga resume ang mga iyon. Inangat niya ang kanyang mukha so she could see his face. And she froze. She couldn't help but stare to a very familiar and very beautiful pair of eyes, napasinghap siya. Pinigilan ang mamangha sa kagwapuhang taglay ng lalaking isang ruler lang ang layo ng mukha sa kanya. Wait a minute. She knew this guy. The scumbag. The bloodsucker. The jerk she met few days ago. Ang liwa-liwanag brown out yang mga mata mo. Apat na nga yan. Hindi mo pa yata naaninag na may kasalubong ka. Sabi nito na tumayo na nang mapulot ang sariling mga gamit. Hindi man lang siya tinulungan na pulutin din yung sa kanya. Bastos talaga. Walang modo. Buhay pa ba ang gumawa niyang salamin mo? Dagdag pa nito na mas lalong kinainit ng ulo niya. Sa dinami-dami ba naman ang makakabangga niya?
Ang garapal pa talagang ito ang natsyempuhan niya. Sirang-sira na talaga ang araw niya. Paano ang laki-laki ng daanan dito ka nagsumiksik? Sa dinami-dami ng lugar sa mundo dito ka pa talaga nagpunta, sinira mo na naman ang araw ko. Napatitig ito sa kanya. Hindi pa yata siya nakilala kaagad. Kumunat ang noo nito tapos ay malawak ng umiti. Ang puti ng ngipin ng Chongo. Pantay-pantay at ang gaganda. Baisit. Uy, si Miss Magandang Soplada at kuripot palata. Small world ha. Inirapan niya ito. Sorry po madam, hindi ko sinasadyang mabangga ka. May kausap kasi ako sa telepono. Feeling ko kasi akin ang mundo kaya hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Sobrang importanteng tao din kasi ng kausap ko. Leader ng United Nations. Magkakagyera kapag binaba ko sandali ang phone ko dahil lang nasa public place ako at madami akong kasalubong na mga tao. Sarcastic mongrel. Tinukoy nito ang pakikipag-usap niya sa phone. Wala ang atensyon niya sa paligid kaya nagkabangga sila. Kung di ka ba naman tatanga-tanga, nakita mong may kausap ako, hindi ka pa gumilid. Haara-hare ka pa, sanggal niya dito. Napahilamos ito sa mukha. Pinasadahan ng kamay ang buhok na tumetabing sa magagandang mata nito. Napalunok siya sa mga simpleng gesture na yun ng lalaki. Napakasuplada mo. Ikaw na nga tong may kasalanan. Hindi ka man lang mag-sorry dyan. Pasalamat ka maganda ka talaga dahil kung hindi tinikom nitong bigla ang bibig. Tila pinag-isipan kung sasabihin ba o hindi. Sa huli tinalikuran na lang siya nitong bigla. Ano ha, gusto niyang malaman. Humarap ito. Wala ka na don. Antipatiko. Sa kakutsilyo ba yung nakita kong pinasok mo sa bag mo na yan? Pang-aasar pa nito. Hindi na siya nakasagot dahil tuloy-tuloy na itong naglakad palayo. Mukhang papunta sa manager's office, mag-apply nga siguro ang loko. Nakakapagtaka talaga ang Tokmol na yun. Wala sa itsurang naghihirap, tapos walang trabaho. Akala mo kung sino mag-apply na waiter lang pala. Chapter 7. Black back again dahil walang tigil ang pangungulit sa kanya ng papa niya. Nilimas niya buong kwarto niya in trying to find a picture of a guy na pwede niyang ipadala dito. Pictures ng mga naging kaklase niya, ng mga same age na clients, pati ng mga empleyado. Pero lahat ng naroon sa albums niya puro walang kwenta. Puro bagsak. She tried the internet. Si Google siguro may mairerekomenda. Handsome CEO boss. Yun ang nilagay niya sa search bar. Kasi kailangan niya ng hindi lang basta gwapo, gusto niya yung mukhang matalino at mukhang magaling na businessman. Ever since naman kasi, yun ang alam ng papa niya na dream guy niya. Sangkatutak ang lumabas na result. 100 beses siguro niyang pinindot ang next button ni Google wala pa ding pumasa sa mga mata niya. She was really doomed. She was hopeless. Sumakit na rin talaga ang ulo niya sa kakaisip ng pinakamagandang lusot sa problemang ta. Ano kaya kung sabihin na lang niyang nag-break na sila ng boyfriend niya? May maniniwala naman kaya? Mas lalo lang iisipin ng mga ito na nagsinungaling lang siya, na wala naman talaga siyang boyfriend. Wala ding manliligaw. At sa edad na 26 ay wala siyang naging jowa ni isa. Nakakahiya. Hindi kaya ng pride niya yun. Pataob siyang sumalampak sa kama. Inabot niya ang bag upang sana ay kunin ang phone at tawagan si Candy kung may nag-apply na don sa pinost nilang wanted perfect boyfriend na advertisements. Wala sa loob na kinapa niya ang bag. Ngunit isang hindi pamilyar na bagay ang nakapa niya sa loob niyon. Nabangaon siyang bigla. A picture. It was a man in a black and white suit. Half body lamang iyon pero napakalakas ng dating sa harap ng camera. The guy was not smiling. Kitang-kita sa mukha nito ang makapangyarihang aura at makatiklop tuhod na otoridad.
He looked like a billion-dollar businessman with a rugged hair and a perfectly carved face. Mukha din itong matalino at masasalamin sa mga mata ang walang katumbas na self-esteem and confidence. Ang personalidad na nakikita niya sa picture ay ang mismong personalidad na hinahanap niya sa isang lalaki. Everything in the picture was beyond perfect except for one mortal flaw. Sa dinami-dami ng pwedeng magmay-ari ng mukhang yun, why in hell does it have to be black? The ever-annoying pest of her life, black. Naalala niyang nagkahalo ang mga gamit nila at aksidente sigurong naipasok niya ang picture nito sa bag niya. Pinasadahan niyang muli ng tingin ang litrato. TCH. Nasilaw lang pala siya sa kagwapuhan nitong taglay. Hindi niya kaagad napansin na ang executive suit na suot nito sa litrato ay edited lang. Gawang Tronex. Malakas siyang sumigaw sa sobrang asar sa mga recent na pangyayari sa buhay niya. Sumalampak ulit siya sa sariling kama at sinubsob ang ulo sa unan. V. Anong nangyayari sa'yo, ate? Great. Now all the people in the house were inside her room. Nagtakbuhan ang mga ito dahil sa malakas niyang sigaw. Inabutan pa siyang parang baliw na nakasubsob sa kama. Dumb ako ang tingin ng mga ito sa hawak niyang litrato. Kaagad iyong inagaw ni Cassie. Ate V, tili nito, siya ang boyfriend mo. Ang gwapo-gwapo-gwapo niya. Napabalikwas siya at pilit na inagaw kay Cassie ang picture. Ngunit inabot lang nito sa mama nila. Siya ang boyfriend mo, kung si Cassie tumili. Ang mama niya ay biglang sumeryoso ang mukha. Anong isasagot niya? Babuka pa lang ang bibig niya nang muling magsalita ang mama niya. Dumb question. Hindi ka naman siguro nagwawala dito sa kwarto mo, at sisiga ng ganon kung hindi mo boyfriend ang tinitilian mo. Sabi nito, nakagat ni V ang ibabang labi. Bakit ba ang malas niya? Anong idadahilan niya kung tatanggi siya? Mukha nga naman siyang baliw na nagsisigaw habang hawak ang picture na yon. Alangan namang sabihin niyang napulot niya lang yon. Ate V. He looks familiar. Parang nakita ko na siya. Hindi ko lang alam kung saan. Siguro famous person siya. A model or something. Singit ni Cassie na hindi nawawala ang excitement sa mukha. I'm dying to meet him already. Are you okay? Tanong ulit ng mama niya. Nag-away ba kayo? Umiling siya. Okay lang ako Maria. Kailangan ko lang magpahinga. Tumango naman ang mama niya. Pero nasa mukha pa rin nito ang pag-aalala. Nilapag nito sa table niya ang picture bago lumabas ng kwarto. Nang makalabas ang mga ito saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Para siyang lalagnatin nang ipadala niya ang picture na yun sa papa niya sa abroad. Wala na siyang choice, kailangan na lang niyang panindigan ang mga susunod na mangyayari. Hoy antipatiko. Sorry kinalakal ko ang picture mo. Wala na akong ibang choice saka di mo naman malalaman. At hindi na tayo magkikita kahit kailan. Nanghihina siyang bumulagta sa kama. Ano ba tong nangyayari sa kanya? Ganito ba talaga Kat Indi ang sumpang dala ng hindi pagkakaroon ng lalaki sa buhay? Kailangang manghablat na lang ng litrato ng kung sinong lalaki para gawing panakip butas. Tapos ni Katie Ting ay walang ideya ang kawawang nilalang na iyon. At bakit si Black pa? Of all people. Totoo wala itong kasing gwapo. Taas noon niyang maiprepresenta sa mga tao. Pero ang lalaking yun ay tanging mukha lang ang maipagmamalaki. Wala nang ang modo. Wala pang trabaho. Sobra pang antipatiko at walang breeding. Mali ang akala niyang hindi na sila magkikita pang muli. Hoy anong ginagawa niyo sa kotse ko? Sanggal niya sa mga lalaking inabutang pinaglalaroan ang kotse niya. Sa dinami-dami ba naman ang lugar na masisiraan siya? Dito pa talaga sa mukhang lungga ng mga palaboy na adik. Sa itsura pa lang ng mga taong nasa harapan niya. Tipong hindi nagagawa ng mabuti.
Miss, hinihimas lang. Ang ganda eh. Ang kintab. Anang lalaking may malaking hako sa magkabilang tainga. Wala kayo sa car shop para manghimas ng kotse. At mas lalong hindi yan for sale, kaya magsilayas nga kayo, pagtataray niya. Tol. Masungit, nakakatakot, tapos ay nagsitawanan ang apat na lalaking yun. Alam mo Miss Beautiful, hindi namin gusto na sinigigawan, kaya nga lumayas kayo eh. Isang grupo kayo ng mga estupido. Pag nasira yung kotse ko, ipapakulong ko kayong lahat. Kung kanina'y nakatawa ngayon ay pika na ang anyo ng apat na lalaki. Masama ang tabas ng dila mo kanina ka pa. Wala naman kaming ginagawa sa kotse mo Baka gusto mo sa'yo meron, wika ng isang tila pinuno ng grupo. Nakakatakot ang mga hako sa ilong at tato nito sa katawan. Napaatras siya ng isa-isang lumapit sa kanya ang mga ito. Oh God! Sa lugar na ito walang tutulong sa kanya. Ang tanga-tanga niya. Hindi na naman niya napigilan ang dila niyang laging nagpapahamak sa kanya. Sanay kasi siyang hawak sa leeg ang mga tao. Pero hindi sa lugar na ito. Mga halang ang bituka ng mga tao dito. Akala ko matapang ka. Bakit umaatres ka na? Nakakaloko ang ngisi ng pangatlong lalaki. Mga tol, iuwi na natin Kutis Labanos, ang puti-puti. Mayaman. Jackpot tayo dito, nilabas pa nito ang kadiring dila sa kanya. Nahintakutan na siya sa kinikilos ng mga ito na mukhang anumang oras ay dodembehan siya. Huwag niyo akong gagalawin. Ipapakulong ko kayo, baka sakaling matakot. Pero humalakhak lang ang mga ito sa banta niya. Rest house namin ang Bilibid Miss. Akala mo palalagpasin ka namin. Tuloy ang pag-atres niya. Nanginginig na ang buong katawan niya. Kakaripas na sana siya ng takbo nang parang may pader siyang naatrasan. Napalingon siya sa likod. Hindi pader. Lalaki. Mukhang trouble na naman ta. Ano na naman kayang kasupladahan ang ginawa mo? Bulong nito sa tainga niya. It was Black. He was towing her back. Kinuha nito ang kamay niya upang makapagtago siya sa likod nito. Mga idol, baka pwedeng pagpasensyahan nyo na. Shota ko Nakatakas lang sa mental. Ibabalik ko na nga may sira sa ulo. Alam nyo na, baka pwedeng ibalato nyo na lang sa akin Damiin ang pagkakahawak niya sa likod nito dahil sa narinig. Ginawa pa siyang baliw. Pasensya na rin. Pero kursunada namin yang baliw mong shota May sayad naman pala. Kaya samin na lang, di ba mga tol, sabay tawanan ng grupo. Ang kukulit nyo, shota ko nga. Hindi naman to payong na pwedeng ipamigay. Nagbago na rin ang tono ni Black. Parang naasar sa sinagot ng mga lalaki. Sa tono ng pananalita mo, mukhang kakasa. Kakasa. Mukha ba kong baril? TSK. Paayos ka ng mata minsan, sagot ni Black. Tapos ay bumaling sa kanya. MS. Taray. Kailan mo pa balak tumakbo? Pag tinatadya ka na ako dito. Napanganga siya dito. Takbo na. Kahit nagdadalawang isip ay tumakbo si V. Panay ang lingon niya kasi naiwan doon si Black at baka kung ano ang mangyari dito. Anak ng putya, ba't mo pinatakbo, sanggal ng leader ng mga ito? Alangan namang pagapangin ko. Hindi naman uod yun. Pilosopo ka Huwag kang mag-alala. Yun din ang sabi ng nanay ko, sabay tawa. Loko sinenyasan nito ang mga katropa na palibutan si Black. Humanda ka ngayon. Banlawan natin yang pagka-pretty boy mo. Napalunok si Black. Total malayo na si MS Taray. Pwede na siguro. Sabi pa ni Black. Pwede nang pwede nang tumakbo. Nasipa ni Black sa dibdib ang isang lalaking nakaharang sa tatakbuhan kaya nang magkaroon ng chance makaalpas ay kumari pa nga ito ng takbo.
Daig pa nito ang binala sa tirador sa sobrang bilis tumakbo. Syempre humabol pa rin ang apat na barumbado. Chapter 8. Black part of him, walang hiya ka. Akala ko pa naman lalabanan mo, angle ni V nang makapagtago sila sa isang sulok. Para silang binalot na suman doon. Magkadikit ang kanilang katawan at naiirita siya sa sobrang bango ng hininga ng lalaking ta. Hindi lang hininga. Nagpapawis yata ng pabango ang ugok na tae. Tingnan mo tong babaeng ta. Tinulungan na nga't lahat ang dami pang reklamo. Tinulungang magtago. Napakaduwag mo. Hoy! Ito natutunan ko to nung elementary pa lang ako Ewan ko sayo, kung alam mo ta. Kasali sa Golden Rule of War na hindi kaduwagan ang tumakbo pag hindi kaya. Ang dami nun, ang lalaki ng katawan, akala mo sakin si Superman. Nahihilo siya sa natural na bango nito. Baisit talaga. Pinaninindigan siya ng balahibo sa posisyon nilang yun. Halos magkayakap na sila sa sobrang sikip ng nasuutan nilang taguan. She was never this close to a guy kaya, naiirita siya. At nagkataong ang pesteng lalaki pang ito na may hindi maipaliwanag na kagwapuhan ang kayakap niya ngayon. Sa sobrang baisit niya tinuhad niya ang tuhod nito. Arayy. Putya, sigaw nito. Natawa siya sa reaksyon ng mukha ni Black. Na mula na ewan, masyado tuloy itong naging gwapo sa paningin niya. Mukha lang pala itong matapang. Hanga na sana siya dito nang makipagsagutan ito sa mga maton na yun kanina. Puro ka lang pala porma, dagdag pa niya. Kung kanina ay namula ito, ngayon naman ay biglang namutla na. Kinabahan siya. Bumaba ang tingin niya sa kamay nitong nakahawak sa ibaba ng puso nito. Oh good Lord! Hindi niya sinasadya. Nanlaki ang mga mata niya. Akala niya sa tuhod tumama yon. Sa iba pala naglanding. Daing pa nito. Nagulat siya dahil lumabas ito sa pinagtataguan nila habang hawak-hawak ang nasaktang pagkalalaki. Napilitan siyang lumabas na din. Ano ba? Babasagin mo ba? Sanggal nito sa kanya sa sobrang pikan habang patalon-talon sa sakit. Iniwas ko nga ang mukha ko sa disgrasya. Kayamanan ko naman ang nadisgrasya. Nanlaki ang mga mata niya nang namataan na sila ng mga humahabol. Black. Andyan na sila, tili niya. Pakialam ko, asip nito. Langya. Mantika na lang scrambled egg na taa. Kasalanan mo. Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Hinawakan nito ang braso niya. Mahigpit. Ibibigay na kita sa kanila. Ano? Bulalas niya. Namutla siya sa sinabi nito. Siraulo ka pala Ba't mo ko ibibigay? Nagtanong ka pa. Tinutulungan ka na nga nananakit ka pa. Natakot na siya. Hindi ko naman sinasadya. Sorry na. Pero nagsalubong lang ang kilay nito. Black please, babayaran kita. Naisip niya. 1,000. Wag mo lang akong ibigay. Pero hindi nagbago ang anyo ni Black. Mukhang tututuhanin nga nitong ibigay siya sa mga lalaking nasa harapan na nila ngayon. Ano? Pagod ka nang itakbo yang syota mo. Umurong na babayag mo. Nakangising sabi ng leader ng grupo na unti-unti nang lumapit sa kanya, hinahawakan na nito ang braso niya. Pilit niyang pinapalis iyon. Nanginginig na siya sa kaba. Hindi lang umurong. Napisa pa nga yata. Di paano. Amin na ta, sabay hahablusyan na sana siya sa braso. Tampal ang inabot ng kamay nito mula kay Black. O ang kamay. Baka galisin yan. Mahawan ako, nakakalokong sabi pa ni Black dito. Putang ina. Sinong may galis ha? Galit na galit ito. Naitapon pa ang sariling sombrero. Ikaw. At pre, magsipilyo ka nga. Putya ang layo ko sayo. Amoy ko pa rin ang imbornal sa bibig mo Mas lalong nagngit-ngit sa galit ang pinuno ng mga maton.
Isang malutong na suntok sana ang dadapo sa mukha ni Black, ngunit buo ang loob nitong sinalubong ng kamay ang suntok na yon. When she looked at his eyes, nawala ang pagkasinggit at pagkamasayahin ng mga iyon, napalitan ng nagbabagang galit. Hawak ni Black ang kamao ng kalaban at nakipagsukatan ng lakas dito. Ilang sandali pang umiwi na sa sakit ang kalaban ng pilipitin ni Black ang pulso nito. Gago ka. Sirain mo na ang buhay ko. Wag lang ang mukhang ta. Seryoso ang tinig ni Black. Kahit siya natakot sa bagang nasa mga mata nito. Biyaheng sementeryo ka ngayon. Gamit ang hawak na kamao, binalik nito ang suntok sa mukha ng kalaban. Sipa sa dibdib ang inabot ng isa pang lalaking nagtangkang lumapit upang tulungan ang pinuno nila. Ayoko nang tumakbo. Mababasaygan ako ng yaman sa inyo. Walang nagawa ang dalawa pang lalaki nang paguntugin ni Black ang mga ulo nito. Sabay-sabay na nagtangkang lumaban ang apat, ngunit walang panama ang lahat sa galing at bilis ng mga galaw ni Black. Wala siyang alam sa martial arts. Pero sapat na ang nakita niya para isiping bihasa ni Black sa larangang iyon. Ilang sandali pa nagsitakbuhan na ang mga kaaway. Takbo! Kayo naman ngayon ang tumakbo, maangas nitong sigaw sa kumari pa na mga lalaki na hawak ang kanya-kanyang tama sa katawan. Nanakit ang braso niya. Ngayon lang niya ulit napansin. Nakipagbasagan ng bungo ni Black na hawak-hawak ang braso niya. Peste talaga tong lalaking ta. Humulagpos siya mula sa pagkakahawak nito. Baliw ka talaga. Ba't di mo ko binitiwan? Kung tinamaan ako, reklamo niya. Ang tanong, tinamaan ka ba? Ako nga tong napuruhan mo Pag nabugok to humanda ka sakin. Iningusan niya ito. Mayabang ka kasi. Kaya mo naman pala may patakbo-takbo ka pa. Hoy! Iniingatan ko tong mukha ko ha. Pag nasapak ka, papatay ako ng tao. Naintindihan mo? Babu ka pa sana ang bibig niya para sumagot, ngunit tinutap na iyon ni Black bago pa man siya makapagsalita. Magsalita ka pa. Bubunutin ko yang ngala-ngala mo. Napakasungit mo na. Napakaingay mo pa. Masama ang tinging pinukol niya dito dahil hindi naman siya makasagot. Amin na ang pera. Pilit siyang kumawala dito. Anong pera? Ohoy, baka nagkakalimutan tayo Ms. Sinabi mong babayaran mo ko kaya di kita pinagkanulo doon. Sabihin mo lang kung di ka magbabayad, ihahatid kita sa kanila, door to door. Natakot na naman siya. Leche tong lalaking ta. Pera lang pala talaga lagi ang habol nito sa kanya. Wala siyang nagawa kundi dumukot ng panang akong 1,000 dito. May pagkabaliw pa naman, baka totohaneng ibalik siya sa mga lalaking yun. Chapter 9. The Proposition. Nagngingit-ngit si V nang sa wakas ay makauwi na. Pinahiran niya ng gamot ang pasa na nasa kanyang braso dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Black doon. Ang baliw na lalaking yun, pangalawang beses na siyang nahuhut-hutan ng pera. Kung bakit ba kasi pagdating sa taong yun, hindi siya makapalag. Kung tutuusin, sino lang ba ang mayabang na yun? Isa lamang itong ordinaryong taong walang pangalan, walang pera, walang trabaho at higit sa lahat walang modo. Kung magsalita akala mo hari. Ang lakas ng loob na sigaw-sigawan siya at takutin. Naikayam niya ang mga palad sa sobrang asar. Kung di pa tumunog ang cellphone niya, malamang napulbos na niya ang hawak na bandage sa sobrang panggigigil. Hello pa. Wala sa loob niyang sagot nang makita sa call register na ang papa niya yun. Alam nito ang oras ng uwian niya from work kaya madalas itong tumawag sa kanya sa mga oras na yun. This is about the picture that you have sent me. Magsabi ka ng totoo V, siya ba talaga ang boyfriend mo? Tila gulat na gulat ang boses ng papa niya. Anong meron sa litratong pinadala niya para mag-react ng ganito ang papa niya? Si Black lang naman yun. Oh my God.
Naalala niya, si Black nga pala ang pinadala niyang imahe sa papa niya. Damn! Bigla siyang nabuhayan ng dugo. Papa kasi. This is not you. Kailan ka pa nabulol magsalita ha? Seryoso ang tinig ng ama niya. Oo, hindi lang ang sagot sa tanong ko. Oo. Lakas loob niyang sagot. Bahala na si Batman. Ang gusto lang niya ay makatakas na sa interrogation ng ama. Natahimik ito sa kabilang linya. Dinig niya ang pagbuntong hininga nito na tila hindi nagustuhan ang sagot niya. Sinasabi ko na nga ba? So you've made it. You really followed your Soaring high standards ha? Sana lang hindi ka masaktan sa huli V. Hindi niya maintindihan ang papa niya. Anong pinagsasabi nito? Siguro nakita din nito ang personalidad na nakita niya sa litrato ni Black. Na mukha itong mayaman, matalino at mataas ang kumpiyansa sa sarili. Yun nga siguro. Kaya naisip nitong sinagot niya si Black dahil ito ang dream guy niya. Hay nako papa, kung alam mo lang. V. I love you. I hope you won't get yourself into trouble by associating with that man. Trouble. Ang laking trouble na nga napasukan niya at hindi na niya alam kung paano makakalusot. The last time na nagbasa siya sa news. Ine-expect ng lahat na ipapakilala niya ang boyfriend niya sa publiko sa araw ng kanyang college reunion. Jeez. Napasulyap siya sa litrato ni Black na nakapatong pa rin sa maliit na table katabi ng lampshade niya. Kung pisikal na anyo ang pagbabasehan, di mo aakalaing patay gutom ito. He was definitely the most handsome guy her eyes had ever encountered. The guy was tall, lean and had a very athletic body. His facial features were overly and ridiculously perfect. Like those of the Greek gods portrayed in movies. Messy dark brown hair, prominent eyebrows, arrogant nose and jawline, sexy lips and those eyes, those magnetic eyes. Why were they hazel anyway? Saang lupalop ng Pilipinas nakakuha ng hazel eyes ang Tali Pandas na ta? Half-breed siguro. May lahing aso. Napailing-iling siya. Naloloka na talaga siya. Ba't kasi si Black na naman ang laman ng utak niya gabing-gabi na? Breath in. Breath out. Sinubukan niyang kalmeyan ang sarili dahil parang nawawala na siya sa huwisyo. Siya si Sabrina V. Suarez. Hindi dapat siya makalimot. She was a self-made woman, successful, powerful and highly respected. Isang malaking kagagan ang mabaliw sa kakaisip sa isang walang kwentang mayabang na lalaki. Hindi siya patatalo sa problema. She had found a solution in a form of an ultra-magnetically charming guy named Black. She would use him to her advantage. Total naman mukhang pera ito. Magiging madali na lang ang lahat para sa kanya. The next day in her office. I want you to find this guy. Mariing utos niya sa kanyang assistant. Sumingkit ang mga mata ni Candy nang masilayan ang mukha ng lalaking pinapahanap niya. Tila nagningning ang mga mata nito. Tipikal na reaksyon ng mga babae pag nakakakita ng kagwapuhang hindi pangkaraniwan. Asap. Dagdag pa niya. Tila nagising si Candy sa pangalawang sinabi niya. Yes Miss V. His name is Black. The last time I saw him he was somewhere in Tondo near the squatters area. Malamang doon siya nakatira. I don't know where he lives at yun ang gusto kong alamin mo. Tondo Miss V, napamaang ito. Mukha lang yang mayaman at disente pero mahirap pa sa dagayan kaya wag mo nang pagpantasyahan. Pairap niyang sabi. Natawa si Candy pero pinigil dahil mukhang seryoso ang mukha ng amo. I don't know how or where you find him pero kailangan kong makausap ang taong yan sa lalong madaling panahon. Matapos iyon ay binalik na niya ang atensyon sa monitor ng computer. Senyales na kailangan ng kumilos ng assistant niya.
After a few days ay nahanap na niya ang bahay ng lalaki. Nang sa wakas ay nasa harapan na sila ng bahay nito. At ubuling lumabas ng kotse ang assistant niya. Malamang ay takot ito dahil sa dami ng mga mukhang sanggano sa palibot, sa dami ng usok mula sa maliliit na bahay na nagbebenta ng tingi-tinging ulam. Pati na rin sa mga batang naglalaro sa maduming tubig kanal. Ano pang hinihintay mo? Angle niya dito. Miss V, nakakatakot naman dito. Di kaya ma-rape tayo dito? Tila napapaso ang balat ng babae sa mga tingin ng mga tambay sa paligid. Mas matakot ka kung hilaitan ka ng leeg ng mga yan, padaskol niyang sagot. Miss V naman eh. Bakit kasi hindi nyo nalang kontaken si Pogi? Bakit kailangang tayo pa ang magpunta? Katekot takot na irap ang sinagot ni V sa babae. Dahilan para manahimik na ito. Isang maliit na kwarto lang ang bahay ni Black, may isang bintana na gawa sa kahoy at kinakalawang na din ang bubong nito. Patungo na sana sila sa pintuan upang kumatok nang mula sa bintana ay may lalaking tumalon. Napaatras sila ng kamantek na sila nitong Banggain sa bilis ng takbo. Sumungaw si Black sa bintana. Pinagpapawisan ito at nakakuyom ang kamao. Hinayupak pa. Sardinas na lang na nakawin mo pa, sigaw nito sa lalaking tumakbo palayo. Napatingin ito sa kanya. Para siyang natuyuan ng laway nang magtama ang kanilang mga mata. His face and messy hair were dripping wet. Mukhang bagong heel Amos. Naka-white na sando lamang ito at lumang jeans. Dahil medyo basa din ang damit nito, para niyang naaaninag ang magandang hulma ng tiyan nito. Shit, pinalis niya anumang pumasok sa isip. May pakay siya sa lalaking ito. Hindi siya nagpunta para lang pagpantasyahan ang abs nito. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tukoy nito sa kanya. Ang angas talaga. Nakakaasar. I want to talk to you. Sagot na lang niya. Ngumisi ang Hudyo. Maaga pa para manligaw. Bumalik ka mamayang gabi. Strict ang mga household pets ko. Black, Tilly. I want a serious talk, please. Kumunot ang noo nito. Tapos bahagyang ginalaw ang ulo. Senador Yas na pwede na silang pumasok. His house was a mess. Nagkalat ang mga damit nito sa paligid, pati na rin ang mga gamit. Pero nakapagtatakang mabango ang bahay nito. Amoy na amoy niya sa buong lugar ang nakakagayumang natural scent nito. Nakataas ang dalawang paa nito sa mesa habang inaantay silang magsalita. Ano tititigan nyo na lang ba ako? Bilis na. Sinasayang nyo oras ko. Hoy! Mr. Ray, kung nagpunta ka dito para alamin kung nabugok nga. Pasalamat ka hindi. Nag-init ang magkabilang pisngi niya sa sinabi nito. Napaka-inconsiderate ng lalaking tae nakitang may ibang tao silang kasama. Si Candy ang nagsalita para sa kanila. I'm Candy. Personal assistant ako ni Miss V. Miss V, may pangalan ka pala, pang-aasar nito sa kanya. Anong ibig sabihin ng V? Valina, Vraboy, Value. O baka naman, Virgin, sabay tawa ng malakas. Baisit talaga ang lalaking ta. Kumuyam na ang kamay niya. Pati mga daliri niya sa paa sa pagpipigil na hampasin ng martilyo ang ulo ng lalaking ta. Hindi. V. As in VEE, paliwanag ni Candy, we're here for a business proposition. Sort of a temporary job for you. Binaba ni Black ang mga paa. Mukhang naging interesado ang gago dahil nakaamoy siguro ng pagkakakitaan. Kilala na niya ang likaw ng bituka nito. Inabot nito ang baso at pitchel na nasa mesa. Miss V wants you to pose as her boyfriend in front of her family and colleagues. Nabilaukan si Black. Nagkasamad-samad ito sa narinig. Bumukol ang dila nito sa pisngi. Another manly gesture na nakakairita dito. Anong sinabi mo? English yun?
Hindi ko yata masyadong naintindihan. Poste. Ginagawa na bang syota ang mga poste ngayon? Napangiti si Candy. Siya naman tumirik ang mga mata. Tiningnan niya ito ng masama. Alam niyang naintindihan nito ang sinabi ni Candy. Nambubayzat lang talaga ta. Hindi. Ang sabi ko magpanggap kang boyfriend ni Miss V. Wag mo nang ipaliwanang. Naintindihan niya. Pinutol niya ang iba pang sasabihin ng assistant niya. Alam mo hindi ko maintindihan yang andar ng utak mo. Nung nakaraan lang binubulyawan mo ako at pinalalayas tapos ngayon susulpot ka sa bahay ko. Gusto mo akong bayaran para maging syota mo. Aba matindi, belang nito sa kanya. It's not what you think. Wala na kasi kaming ibang choice. Kapag wala kaming naiharap ng boyfriend niya sa school reunion mapapahiya si Miss V. Paliwanag ulit ni Candy para sa kanya. Nakakahiya talaga. Pansin niyang kumunat ang noo ng lalaki. Tumingin sa kanya. Bakit ako? Kasi medyo kamukha mo ang ideal man niya. Pinandilitan niya si Candy sa sagot nito. Tumawa na naman si Black. Kamukha lang. Di ba pwedeng ako na lang, pabiro nitong sagot. Ayoko. Hindi ako pumapayag. Pero, apela pa ni Candy. Walang utang na loob biyang amo mo. Ang soplada, madaldal, matalas ang dila at masama ang ugali. Mabait lang yan kapag may kailangan Napangiwi si Candy nang makita ang pagkuyom ng mga kamay niya. Her lips compressed, senyales na galit na siya. Black. Please, nobody talks to my employer that way, bulong ni Candy sa lalaki. Mabuti yun. Ako lang dapat. Hoy V na virgin, umuwi ka na. Yung janitor nyo sa opisina. Ipakiusap mo muna sa asawa niya. Sampailan mo ng pera pag binungangaan ka. Sumabog na talaga ang tinitimpi niyang galit. Bastos. Walang modo. Alam mo kung hindi lang ako napasubo hindi ako magpupunta dito para makipag-usap sa'yo. Napasubo lang pala. Di iluwa. Idadamay mo na naman ako sa problema mo. Babayaran ka naman Magkano? 10,000. Parang umilo ang bomb-ilya nito sa mata. Nakakita ng mga peso signs. Kapalit ng 1,000,000 pagtitiis sa piling mo. Anong akala mo sakin? Cheap, sagot nito, 20,000. Nanlaki ang mga mata niya sa presyong sinabi nito. Anong akala mo sa oras mo? Ginto. Bakit? Akala mo ba madali ang trabahong pinapagawa mo? Ang sakit na talaga ng ulo niya sa isang takte. Okay, let's meet halfway. 15K. Ubos na pasensya niya. Forget it. Nakakaloko ang ngisi nito. Ang yabang mo. Ang kapal mo. Kung ayaw mo di wag. Sa sobrang inis, bago umalis ay sinipa niya ito sa paa. Napatayo ito at napatalon-talon na naman sa sakit. Anak nang, ba't ka naninipa? Zay, sabay irap at walang lingon-linggang umalis. Kasunod niya si Candy na napangangalang sa ginawa niya. Chapter 10. The reunion. V almost wished she could die at this very moment. Nakailang buntong hininga siya bago makumbinsi ang sariling kailangan na niyang bumaba mula sa kanyang red BMW at pumasok sa school upang masilayang muli ang mga dating kaklase. Sa totoo lang, alam niyang makikipagplastikan lamang siya sa mga iyon. Gusto niya lang ponlakan ang imbitasyon ng mga dati niyang professor na malaki ang naging papel sa success na tinatamasa niya ngayon. Nagdamit siya ng enggrande. Pinasadya niya pa sa isa sa mga kilalang celebrity fashion designers ng bansa ang kanyang suot. Tonight she was wearing a 2016 na luxurious one-shoulder white evening dress with sparkling beaded crystals and a very provocative side split na bumubuka kapag naglalakad siya. Dahilan para masilayan ng iba ang mahahaba at magaganda niyang legs. Malambot din ang tela nitong humahakab sa perpektong kurba ng kanyang katawan, giving her a taller and even more slender figure.
She wore a sinfully red lipstick and let her long dark brown curls cascade her back. Taas noo siyang naglakad patungo sa malawak na open field ng school kung saan naroon ang maliit na entablado. Ang totoo, dinaan niya sa ganda at paeleganteng aura. Pero nanginginig na talaga siya sa kaba. Ang confidence na pinapakita niya sa mga taong nakatingin ay walang kasing peke. Gusto niya lang magpasilip sa mga professors tapos ay aalis na siya. Yun ang balak niya. This was her most dreaded night. Her nightmare. Napalingon siya. Si Mrs. Guzman. Ang isa sa mga paborito niyang teacher. Nakangiti ito at excited na yamakap sa kanya. Good evening professor, bati niya dito. You look even more stunning darling. Sinasabi ko na nga ba't ikaw na naman ang magiging pinakamaganda sa gabing ito. Just like the old days. Napangiti lang siya sa compliment nito. Nang dahil may kalakasan ang tinig ng guro ay naaga nito ang atensyon ng mga tao sa paligid. Nagsilapit ang mga ito, nakipagbeso sa kanya. Mga dating teachers, kaklase, pati na rin mga dating kaaway niya. It's so good to see you here V, mabuti na lang nakumbinsi ka ni Amanda na pumunta dito. Alam naman kasi naming masyado kang busy sa company mo. Sabat pa ng isang professor niya. Of course I'll be saving my time to see all of you. Namiss ko din po ang lugar na ito. Sagot niya. The party will be starting soon. Nabanggit din ni Amanda na kasama mo daw ang boyfriend mo ngayon V. We're dying to meet him. Base sa kwento ni Amanda. Big time daw yung boyfriend mo. Sabat ng isa niyang kaklase na hindi na niya matandaan ang pangalan. At super gwapo pangaraw, singit pa ng isa. Nakagat niya ang ibabang labi. Pesteng Amanda yon. Alanganin ang ngiting pinakawalan niya sa mga ito. So where is your guy? V. Alam mo bang ilan sa mga tao dito nagpunta lang para makita ang boyfriend mong pinagmamalaki mo masyado? Sabat ng isang dating miyembro ng cheering squad ni Amanda. Ang sabi ni Amanda, kahit pagsamasamahin lahat ng yaman namin hindi kami papantay sa boyfriend mo. So nasaan na siya? Impacta. Manang-mana sa leader niya. Gusto niyang pukulin ng matalim na tingin ang babaeng huling nagsalita ngunit dahil napansin niyang maraming media sa paligid ay poker face na lang muna ang ginawa niya. He's busy. I'm sorry to disappoint some of you pero hindi siya makakarating. Tumaas ang kilay ng babae sa harap niya. What? Hindi ka ba ganun kaimportante sa kanya at hinayaan ka na lang niyang pumunta dito mag-isa? Just because I didn't insist. Mas marami siya mahalagang bagay na inaasikaso and it's almost a waste of his precious time kung magpupunta siya dito hindi naman niya reunion ta. Sagot niya. But again kung responsible siyang boyfriend hindi ba dapat andito siya? He is responsible. It just so happened that this reunion is not his responsibility. Naumid ang babae. Hindi na sumagot. Ngumiti na lamang siya dito ng nakakaloko. Panalo pa siya. Ang totoo, dumaan lang ako. Hindi ko lang matiis ang invitation ng school ko. Pero I have unscheduled appointment in Tokyo. Wala siyang balak na mapahiya kapag nagtagal pa siya. Ganun ba V? Sayang naman, sabi ng isang guro. Ngumiti lamang siya dito. When the party was about to start, natuon ang atensyon ng mga tao sa speech ng school's dean. Gusto niya sanang sumaglit sa CR upang maiwasan ang mga taong nagtatangkang magtanong ng tungkol sa boyfriend niya ngunit hindi niya inaasahang tatawagin siya ng dean para magbigay ng maikling mensahe. Sa lahat bilang pinaka-successful na student ng school, napilitan siyang magtaas ng noo. At proud na nagmarcha papuntang entablado, pilit na tinatago ng maladyosa niyang kagandahan ang alinlangan at pag-aatubili. Walang problema sa speech. Walang problema sa pagbibigay ng kaunting payo para sa lahat. Kayang-kaya niya iyon.
Matapos ang ilang minutong pagsasalita ay nagpalakpakan na ang mga tao. Nagkaroon siya ng pagkakataon na magpaalam sa mga dating guro at kakilala. Ang dahilan ay ang sinabi niyang appointment sa Tokyo na wala namang katotohanan. Are you sure your boyfriend can't come? Naghanda pa naman ako ng magandang gown para sa kanya. Biro pa ng isa niyang professor na may edad na. Tumawa siya, next time po. I'll make sure na makakarating na siya. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi na nang ulit ang mga ito at pumayag ng maaga siyang umalis ng party. Tatalikod na sana siya nang biglang sumulpot si Amanda. Again she looked regal yet so fake. Naka-white gown din ito at may hawig ang design sa damit niya. Pero di hamak na mas maganda siyang magdala dito. Kahit pa sabihing mas malaki ang hinaharap nito kesa sa kanya. May gana pang maglagay ng munting korona sa ulo ang gaga. Ray ng jaw fake. Not so fast darling, you have to keep your promise, umpisa nito. Muntik nang tumaas ang kilay niya. Pero dahil may mga camera, kumalma lang siya. You said you have a boyfriend. And tonight you are going to show him to the public. You promised me that. I will be very disappointed kung hindi ka tutupad sa promise mo. May paawa effect pa ang boses ni Amanda. Feeling close sila. I'm sorry, I wanted to keep my promise pero wala akong magagawa kung may importanteng business trip ang boyfriend ko at hindi siya makakapunta. I'm sure you would understand kasi isang successful na businessman din ang asawa mo. Sumimangot ito ngunit hindi pinahalata. Mas lalo pang pinag-igihan ang peking ngiti. I don't understand. To be honest. Kasi mahal ako ng asawa ko kahit may importante siyang gagawin sumama pa rin siya sa akin. Ako kasi ang priority niya. Ikaw Ikaw din ba ang priority ng boyfriend mo? Gusto na niyang saksakin ng heels ang bunganga nito. Hindi siya sumagot, I asked about him sa office mo. Nakapagtataka dahil ni isa sa mga employee mo walang nakakakilala sa sinasabi mong boyfriend. I found it very strange, hindi ka man lang ba niya kayang bisitahin kahit isang beses sa office mo? Ganun ba siya kabuzi? Oo. Isa pa madalas naman siya sa bahay kaya hindi na niya kailangang pumunta ng office. And like what I told you, I want a discreet relationship. Ayoko nang masyadong maraming involved kasi nakakagulo lang yun. You're giving me a huge idea na sobrang yaman ng boyfriend mo at ganun siya kabuzi. Tumawa ng peke si Amanda. Pero nag-decide ka na. Naipakilala siya hindi ba? What happened? Ayaw niya ba? Hindi ba siya proud sa'yo? O baka naman hindi ka proud sa kanya? Alin sa dalawa Ngiting aso ang sinagot niya dito. Hindi pa rin talaga tumigil si Amanda. I asked the MC to introduce your boyfriend to everyone kapag dumating na siya. Sayang naman ang paghahanda namin. Sinali pa namin ang part na yun sa program kasi sobrang proud kami sa'yo. Gusto ka naming i-highlight sa event na to para magsilbing inspiration to everyone. Nakakadismaya. Nagkibit balikat siya dito. Ang mga taong nasa paligid ay mukhang pumapanig na kay Amanda. Nasa mukha na rin ng mga ito ang pagkadismaya sa ginawa niyang announcement noon na hindi naman pala totoo. Kung bakit kasi napaka-imposibleng kausap ng black na yon. Kasalanan ng lalaking yun ang lahat. Nagsimula na siyang makaramdam ng hiya sa mga tao. Nakikita niya ang lihim na halakhak sa mga mata ni Amanda. Baka naman nagsinungaling ka lang samin, na wala ka naman talagang boyfriend at gawa-gawa mo lang ang lahat. Pinaasa mo lang ba kami, dagdag pa ng babae. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Okay lang na akusahan siya nitong sinungaling kung silang dalawa lang. Pero nasa harap sila ng mga professors at mga kabatch nila. Bukod doon recorded pa ang event na ta.
Sa isang iglap lang alam niyang kakalat sa internet ang pangyayaring ta at mapapahiya siya ng todo. Wala akong dahilan para magsinungaling. She wanted to redeem herself. Wala nga ba? Kung ganun patunayan mo, show us a picture of you together. Napalunok siya sa sinabi nito. Pasalamat siya sa make-up niya, hindi halatang namumutla na siya. O kaya naman, call him. Let me talk to him. Ako ang kukumbinsi sa kanya na pumunta dito. Kung mahal ka niya, hindi niya hahayaang mapahiya ka dito. May ngisi sa mga labi ni Amanda. Mukhang tagumpay ito ngayong gabi sa balak na pagpapahiya sa kanya. Gusto niyang maiyak, pero hindi niya yun gagawin. 26 na taon na siyang matapang. Ngayon pababahag ang buntot niya. But remember that there's always a first time for everything. At mukhang ito na ang first time na mapapahiya siya ng sobra. Gusto na niyang lamunin na lang ng lupa. Ito na ang kinatatakutan niya, ang pagguho ng pangalang matagal niyang pinaghirapang itatag. Pagkatapos ng gabing ito wala siyang mukhang may haharap sa publiko. Nakikinikinita na niyang laman siya ng balita bukas, viral sa lahat ng social media. The powerful V. Suarez, so pathetic. She lied about having a loaded boyfriend para mapagtakpan ang pagka-NBSB. Nakakaawa. Dahan-dahan niyang dinukot ang cellphone sa purse. Of course wala siyang picture na pwedeng ipakita. At wala din siyang lalaking kaibigan na pwedeng magpanggap. She was doomed. Naisip niya si Candy, baka may kasama itong lalaki sa mga oras na to na pwedeng magpanggap. Hindi siya pwedeng mapahiya, hindi maaari. Hindi niya matatanggap yon. Nakatutok ang tingin ng mga tao sa kanya. Lalo na si Amanda nang atubili siyang mag-dial ng numero. Gusto niyang pigilan pero nanginginig ang mga kamay niya. Suddenly someone from behind grabbed her phone. Paglingon niya, isang mainit na halik sa mga labi ang sumalubong sa kanya. She was kissed full in the mouth by a stranger out of nowhere. Hindi siya nakagalaw. Stranger. Hell no. This man was not a stranger. She knew him. That very familiar, very addicting scent of him, hindi siya pwedeng magkamali. The devil, the jerk, the dumbhead, black, his mouth so soft, so sweet, so fresh. Kamantik na siyang mapapikit kundi lang ito bumitaw sa mga labi niya. Noindang ang buong pagkatao niya. Sinalubong nito ang tingin niya. Tapos ay kumandat pa sa kanya. Nawalan siya ng palso pa sumandali. Wala pa siya sa huwisyo nang pagapangin nito ang kamay sa baywang niya at nakangiting humarap sa mga tao. The jerk from Tondo in a royal black executive suit. Messy hair, rugged aura. He was like a printout from elite fashion magazines. He was suddenly the center of attraction. Oh holy golly! Nanlambot ang mga tuhod niya. Tulala siya sa kagwapuhang mas lalong pinatingkad ng mamahaling suot nito.